Feliz Natal everyone! Merry Christmas! At ito, welcome back to my channel at Justin Dasit Channel. So nandito tayo ngayon sa gitna ng San Malo at titignan natin kung ano ang mga dekorasyon nila sa ngayong taon 2024 December, at nang makita ninyo kung ano ang kanilang concept, dahil sa Macau ay mayroong iba't ibang concept sila kapag dumarating ang December 25. So ang Macau ay kahit Chinese sila, meron din silang mga Catholic beliefs at naniniwala sila sa Christmas. So try natin ikutin ang San Malo para sa kanilang decoration, Christmas decoration I mean. So dito naman ay meron silang Christmas tree. So ang Christmas tree na yan ay ginawa ng normal na Christmas tree, yung ginagamit natin sa ating mga kabahayan. So ang kaibahan lang sa ngayong concept ay itong train ay tumatakbo yan kapag meron ng ilaw sa gabi. So nandyan pa rin yung mga poinsettia na mga bulaklak na nagbibigay or dagdag dekorasyon sa kanilang Christmas tree. So iikutin muna natin itong kanilang train. So kukuha tayo ng mga footage siguro ng day shoot at saka night shoot na video para makita natin ang mga kumukutitap na mga lightings o na mga ilaw. So sa ngayon, yan muna ang ating makikita kapag merong or sunlight or daylight na footage. So dito naman, pasukin natin ang kanilang arko at makikita natin kung ano ang kanilang concept ng kanilang dekorasyon. Focus natin para makuha na natin ng ideya kung paano nila ginawa ang kanilang dekorasyon ngayon. So sa ngayon ay parang simple lang yung kanilang dekorasyon kaysa doon sa mga previous years. So kung gusto niyo makita ang aking mga previous years na vlog tungkol sa kanilang dekorasyon dito sa Macau, ay pwede subscribe and scroll down below sa aking mga vlogs. So may iba't ibang taon na akong nagbablog dito, pero makikita ninyo ang iba't ibang dekorasyon ng Christmas tree at dekorasyon dito sa San Malo. Sa likuran ko ay ang isang giant Christmas tree kung saan sentro ng turismo nakatayo. Dito ay ang San Malo Tourism Center of Macau. So sa aking likuran ay isang giant Christmas tree kung saan yan ang hinenda ng Macau government para makapagbigay ng mga dekorasyon dito sa sentro ng turismo sa Macau. Alright, so ikutin natin kung ano ang ginawa nilang motive ngayon 2024 Christmas Day decoration. So ang kanilang motive ngayon ay isang mechanical train na lulan ang mga regalo at ang Santa Claus na kung saan ay naging sentro ng ating selebrasyon, at yan ay nagiging simbolo ng
Pasko, dahil ang Pasko ay sinasabi nilang month of giving. So iikot tayo dito sa Giant Christmas tree para makita pa natin ang mga palamuti na nilagay nila dito. So ang kanilang motive ngayon ay mga crystal balls. Yan yung nakasabit sa Christmas tree. So sa likuran naman ay isang arko kung saan napapasok sa kabilang street. Ang matutunghayan natin na background ko sa aking video ngayon. Kaya naman iikot tayo sa isang pasyalan dito sa San Malo. Alright guys, tapos na tayo dito sa sentro ng San Malo at naikutan natin ang kanilang Christmas tree decoration. Pupunta naman tayo doon sa kabilang building, silipin natin kung ano ang mga dekorasyon nila na meron sa loob ng building na yan. Alright, tara, let's go! So ayun guys, walk na tayo. Tatawid na tayo ng pedestrian dahil kailangan tayo sumunod sa kanilang traffic. So sa pagpasok natin, ganito na ang makikita. So sa gusaling ito ay ganito lang kasimple ang kanilang Christmas decor ngayon. So nariyan pa rin yung kanilang poinsettia flowers. Dahil Christmas, nariyan pa rin ang kanilang Belen. So tayo naman ngayon ay aakyat. So ito yung bubungad pag pasok sa building. Merong open space dito at nilagyan na rin nila ng Christmas tree. Feliz Natal ang nakalagay. So ibig sabihin, Merry Christmas. So ikot natin. So ngayong taon ay hindi masyadong galante or maganda ang kanilang dekorasyon. Ulitin ko lang, kung gusto niyo makita ang mga previous years na vlog ko dito sa Macau patungkol sa dekorasyon ng San Malo at saka dito sa building na to, makikita niyo ang kaibahan kung gaano or paano nila ginawa ng dekorasyon ang mga gusali na ito. Alright, so ikot pa tayo sa San Malo District, doon sa may Ruin of St. Paul, kung saan naman ay kung ano ang makikita pa natin doon sa Ruin of St. Paul. Alright guys, nandito na tayo sa Ruin of St. Paul, Macau, kung saan medyo maraming tao at ang makikita natin sa kanilang dekorasyon ay napakasimple lang dahil ganun pa rin, poinsettia ang kanilang decoration ngayon. So napakasimple kaysa sa mga nakaraang taon. So tara, iikot natin kung ano ang makikita natin dito sa gilid at hanggang doon sa taas ng Ruin of St. Paul. So dito sa kabila ay ang isang area kung saan pwedeng mag picture taking. At dito naman sa bandang kaliwa ay
ang hagdanan, passage kung saan makikita ang ruin of St. Paul. So napakasimple ng kanilang dekorasyon talaga ngayong taon. So papalapit tayo sa ruin of St. Paul. So hindi natin alam bakit napaka simple lang ng kanilang dekorasyon ngayon dito sa Macau. So hindi ko pa rin malaman kung ano ang susunod na mga dekorasyon. Kukuha din tayo ng footage ng dekorasyon ng Chinese sa January. So pagkatapos ng Christmas ay sila naman ang magdekorasyon para sa kanilang Chinese culture. Alright? So aakyat pa tayo sa ilang area kung saan makikita pa natin ang ilang mga dekorasyon. So yan ang vlog natin ngayon, Christmas decoration dito sa Macau. So ito na yung side ng ruin of St. Paul. So close up, maganda ang kuha ngayon dahil merong sun rays ang buong building. At dito na side ay shaded. So yan yung ilalim ng ruin of St. Paul. As usual, buhay na buhay ang business dito sa ruin of St. Paul dahil dumarami na ang mga turista. Alright, so let's go. Tuloy-tuloy na to, dire-diretso na para wala nang cut-cut. So guys, doon tayo pupunta ngayon. Aakyat dyan hanggang doon sa tok-tok na yun. Alright. So let's go. Ito pala yung backside ng ruin of St. Paul. So ayan, isa siyang passage. Pero mayroong museum dyan. Ewan ko lang kung mayroong bayad ngayon. So tara, let's go. Update mamaya pag nandun na kami sa stairs. So doon tayo aakyat guys. So dito ang stairs. So yan yung pinaka gilid ng ruin of St. Paul. So isang Portuguese monument. Alamin natin kung sino ito. So siya si Padre Mateo Ricci. Alright. Padre Mateo Ricci. So isa siyang misyonaryo, Portuguese missionaries na nag-stay dito sa Macau. So alright guys, doon tayo nang galing. Kaya medyo may kahabaan at mataas ang bundok na ito. Dahil nandito na tayo sa bandang taas na area. So tayo aakyat doon. Let's go, let's go. So sa bungad guys, makikita nyo yung sinasabi ko na ayan.
isa siyang canyon. Apakalaking canyon. So, solid steel itong canyon na to. Sobrang laki ng canyon. Ito may gulong, steel din, bakal, pulido, purong bakal. So hindi siya matabig or maitulak ng simple na tao. Tignan mo yung ginagawa ng kasama ko na taga-ibang lahi, guys. Let's go. So dito tayo aakyat at ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na hindi siya basta-basta na canyon dahil napakaraming canyon. Yan. So binilang ko yan, lahat na canyon ay nasa 14 facing this way. So makikita pa natin kung aakyat tayo doon sa taas kung ilang canyon ang nakapwesto doon sa bundok na ito. Doon sa bundok na ito. Siyempre sa bundok na yun. Diba? So tuloy-tuloy tayo sa ating pag-ikot dito. So ito yung entrance at meron nakalagay dito, the Miyako Museum and Mount Fortress Garden will be closed at 5 December due to a special arrangement. Okay. So isang announcement kung saan merong activity ang Macau. So ito yung facades. So dito tayo sa kanan dahil isa itong left and right. Pagbungad natin ay narito na tayo sa pinakatuktok ng hills. So wow, galing, ang ganda. So doon tayo nanggaling yung footage natin kanina na merong 14 canyons. So ikot mo na, stay lang dyan at dahil dito tayo uumpisa sa harapan ng museum. Alright. So tignan natin kung ano pa ang makikita dito sa gilid. Yan ang gilid. Ito ang harap. Kaya naman pupunta tayo doon sa area na yan kung ano ang makikita natin. So let's go. So sisilip tayo. Yun. Ang galing, ganda. Sobra. So tuloy tayo doon na area. So dito tayo sa bandang kanan. So doon tayo nanggaling. At yan naman ang ilalim ng museum. Alright. Ang ganda ng shades. Lighted shade ng lighted area ng mga building. Apaka-presko ng tanawin. At syempre, kasama niyan ay ang hangin na rin dahil malamig na nga rin ang area, ang klima dito sa Macau. So let's go. Dito na tayo sa kabilang side. So dito tayo sa area kung saan merong giant telescope. So tignan natin kung nagpa-function ba ito. Sisilip tayo, guys.
nagsasampay naman na babae yung nakikita ko guys eh. hindi naliligo kundi nagsasampay. Alright, Joker. So tuloy-tuloy tayo. Nandito na tayo sa gilid pa rin ng museum. Alright, medyo ang araw ay nasa ating harapan na. So ang oras ngayon ay alas 4 something. Alas 4 something. Di na nag-time check ng maayos eh, no? So ang oras ngayon ay alas 4:58. So isa ulit na telescope. Silipin natin ulit. Building lang yun guys na nakikita po yun. So let's go. Ito naman yung kabilang side. So tuloy-tuloy tayo. Dito na tayo sa side ng kung saan makikita natin ang mga canyon. Giant Canyon. Guys, kung makikita yan, yan yung Macau Tower. So kukuha tayo ng video shoot dito sa 14 canyons. So itong canyon na to ay medyo maliit kaysa sa nakita natin kanina. So yung 1, tapos dito ang 2, dito naman ang 3 canyon, at ang 4 canyon. Grabe na itong canyon na ito, sobra. Kung ikaw ang magiging kanyonero at itulak mo to, ewan ko lang kung saan ka aabutin. Ang laki talaga guys, oh. Oh. Ang bigat eh. So isa-isahin natin itong mga canyon. Ilan na yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito na yung 6 canyon. Tuloy tayo sa pang 7. Ito naman yung pang 8. Lalapit tayo sa pang 9. Kaya nagtatalo pa sila guys kung anong gagawin nila. Right, so meron pa doon sa bandang unahan mga canyon uli. So dyan tayo nanggaling kanina. So another canyon. 10, 11 canyon. 12 canyon. 13. At dito yung iba pa. So ang ganda. 13, 14 and 15 canyon. So meron pa dito 16, 17, so 18, so merong 19. Medyo malaki na ito guys. At ang number 20 canyons. Diba nabuo natin guys yung 20 canyons. Ang galing. So lahat ng yan nandirito naka-display sa Macau Museum, Macau. Kung saan katabi lang ng ruin of St. Paul, kung saan tayo nanggaling. Kaya naman nailapit ko sa inyo ang museum ng Macau. At dahil dyan, para na rin kayong nakapunta dito sa Macau. Alright? Alright, so let's go, tuloy-tuloy tayo. So tayo ngayon ay bababa na mula rito sa taas ng museum para ituloy natin ang pagkuha ng ating mga footage dito sa Macau. So ang huling update doon na sa may susunod na mga
tourist spots. So doon tayo na lang galing sa background sa likuran, yun yung mga canyons, yung 20 canyon facing sa sea wall. Alright guys, nandito na tayo uli sa San Malo kung saan nag-shoot tayo ng pang night shoot dahil gusto ko makita ninyo ang mga ilaw o pailaw ng Macau ngayong Disyembre. So tara, ikutin natin ang San Malo para makita natin ang kanilang mga dekorasyon. So guys ha, sabang papalapit tayo sa kanilang arko. So meron na ako nakikitang gumagalaw doon sa gitna kung saan nag-shoot tayo ng daylight. So ganito na ang San Malo sa gabi. So ngayon papalapit tayo doon sa Christmas tree na ang sabi ko sa daylight video, maaring mechanical ang train. So hindi nga ako nagkamali, tama nga ang aking hula dahil narito na siya. So isa siyang mechanical train at umaandar paikot dito sa giant Christmas tree. So iikot tayo dito sa giant Christmas tree kung saan sundan natin ang mga palamuti dito sa San Malo Tourist Spots Center. Merry Christmas, Merry Christmas. So narito naman ang side ng post office. At dito sa bandang kanan ay ang Instituto para os Asuntos. So ganyan ang Christmas light nila ngayong Disyembre 2024. So closer look tayo sa kanilang mechanical train. Feliz Natal, boom, Ano Nuevo. Merry Christmas and a Happy New Year. So nandito tayo ngayon sa Luis de Camoes Park. Meron din silang decoration dito sa kanilang parke. So titignan natin ng closer look kung ano ang kanilang theme. So ito ay night shoot. So kung ang sa San Malo ay mechanical train, dito naman ay parang merong kahawig sa ating jeepney sa Manila. So yan yung theme nila dito ngayon sa Pacachao. Kaya naman tignan natin sa iba pa kung ano ang theme nila, dahil ang Christmas ay nagbabase sa Christian celebration ng Pasko. Celebration ng Pasko. Kaya naman tignan natin kung ano ang theme nila sa Chinese New Year. Okay. So mangangala pa tayo ng ibang mga dekorasyon dito sa Macau. Narito ang shoot natin sa umaga.
So ganito lang kasimple ang dekorasyon dito sa Lois de Camoes Park. Nandito tayo ngayon sa Grand Lisboa, Macau, kung saan gusto kong ipakita sa inyo ang kanilang lights ngayong Disyembre. Ito naman ang harapang bahagi ng Grand Lisboa Hotel and Casino. Dito naman sa bandang kanan ay ang kauna-unahang Casino Lisboa. Bago itinatag o itinayo ang Grand Lisboa, ito muna ang Casino Lisboa ang naunang itinayo dito sa Macau bilang kauna-unahang casino dito sa Macau. Narito naman tayo sa likuran o sa gilid ng bahagi nitong Casino Lisboa. So nakikita natin ang kapaligiran na puno na ng dekorasyon ng Christmas light. Dahil ngayon ay Disyembre, siyempre makikita natin ang kanilang dekorasyon. So sa bandang kanan ay ang Wynn Hotel. So lapitan natin, yan ang entrance ng Hotel Lisboa. So dahil December ngayon, tayo ay mamamasyal dito sa Central Terminal ng Lisboa. Sa aking harapan ngayon ay ang Hotel Lisboa. So meron silang mga crystal balls dito. So tignan natin kung maganda ba siya ang registered sa ating camera. Yan. Merry Christmas everyone! So nandito tayo ngayon sa entrance ng Hotel Lisboa. So let's go, pasok tayo. Pwede daw pumasok dahil meron akong tour guide ngayon. So ganito ang entrance ng Hotel Lisboa. Di natin alam kung pwede ba mag-video sa loob.
Ang kinaugalian ngayong Pasko or ngayong bagong taon ay ang mga spaghetti. Hindi nawawala. Puto, spaghetti at mga simpleng cake, isang bupis at ang di mawawalang macaroni. Siyempre, hindi mawala din ang 13 na bilog na prutas. Sarap. Bagong taon, Happy New Year sa lahat. Happy New Year sa lahat na nagdiwang ng New Year sa Macau at sa Pilipinas. Kuya, gising ka na! Ayan.